Uy, Manny. Sino yung dalaga sa kabilang kanto? Parang anak yata niya rin, Raul. Ay, oo nga. Eto na nga. Tinanan kasi ng anak ni Pedring. Hinahanap nga yan ng tatay niya eh. Ewan ko, anong ginawa? Galit na galit pa naman. Oh my God! Parang yung kwento doon sa, yung moro-moro. Ano yun? Hindi ko tanda. Gato kasi. Sa isang malayong bansa sa Timog Silangan, nakarating ang mga dayuhang mananakop na nagmula sa Espanya. Sila ang mga banyagang Espanyol. Sa kanilang pamamalagi, halos nasakop na nila ang buong lupain at kapuluan. Naimpluwensyahan na nila ang mga katutubo mula sa kanilang pananamit, pamumuhay at lalong-lalo na sa kanilang relihiyon. Ang mga katutubo ay naging Kristiyano na may paniniwala sa Diyos at banal na kasulatan. Ngunit magkaganon pa man, may mga kapuluan at kabundukan ang hindi nasasakop. Isa na rito ang katimugang bahagi ng bansa na kung saan naninirahan ang mga Moro na pinamumunuan ng isang raha o datu. Sa isang lugar ng mundong ibabaw, teritoryo de Basilag, lupain na di pa napupuntahan nang ito'y marating ng mga Kristiyanong butihin. Aking Dodo, napakaganda ng lupang ito. Napalad tayo at tayo napadpad dito. O aking ama, ito yung bagong lupain na magiging atin. Dito ka muna, Dodo. Akin na ang iyong espada. Magpapatay muna ako ng aha. Dudong! Sabrina, kasi ako makita ka muli. Sabrina, ano to? Ay, wag dito. Ano ka ba? Baka may makakita sa atin at isumbong pa tayo sa ating mga ama. Pag-isipan mo na ba? Hindi ka na masaya dito. Sinasaktan mo yung sarili mo. Magsama na tayo. Di ka ba natatakot sa ating mga magulang? Sabrina, sa'yo lang ako takot. Magtana na tayo. May pogi! Saan yun? Ay! Hala! May yakap! Ming! Grabe! Hinuhuburan ba yun? Bawal yun ah. Sigawan ko kay Ami. Ay, hala, Bing! Tumakbo na! Umalis na sila. Sinama yung... Yung prinsesa! Bawal to. Kailangan malaman to ng datu. Mayroon ako ibabalita sa inyo. Naglakad-lakad ako sa ating lupain at nakita ko mga poging ay, mga Kristiyano na naglalakad. At itinangay niya ang mahal na prinsesa. Hindi maaari. Gusto na nga nila kunin ang ating lupain. Pati pa naman ang aking anak. Pasapit sila at patayin. Minakagay! Ang aking alam! Ibalik mo! Anong gagawin niya nila? Ang anak! Asan na siya? Saan ka napunta, oy? Dodong! Dodong! Di ako papayag na ikapalit ko ang aking anak sa lupang ito. Nagalit na ito kakahanap at naisip niya na baka ito ay kinuha ng mga Muslim at sinaktan. Ilabas mo ang aking anak. Huwag mo akong balik na rin. Alam ko nagalit ka sa akin dahil sa lupang ito. Huwag mong damayin si Dodong sa away natin. Anong baliktad? Yung damit mo baliktad. Ilabas mo ang anak ko. Para ba may malaking rason na ibigay itong lupain to? Sa isip mo, napupunta ako dito na walang kasama. Katakot ka, eh. Ba't ang tapang mo ah? Patayin sila! Allahu Akbar! Sugod mo ka. Kailangan natin bumalik. Nandun pa si ama.
Ama, gusto ko lang naman maging masaya. Sabrina, bumalik ka sa akin. Kasalanan mo ng lahat ng ito. Tandaan mo ang araw na ito. Para saan pa ang buhay na ito at lupain na ito kung wala namang magmamana dito. Pasensya na anak at hindi kita naprotektahan. At sa huling sandali ng Moro-Moro, ang hangin ay napuno ng lungkot at galit. Ang prinsesa ng mga Muslim at ang matapang na datu ay pumanaw sa ilalim ng sinag ng araw. Ang kanilang mga puso ay nag-iisa na, ngunit ang kanilang alaala ay magpapatuloy sa puso ng bawat isa. Ang ibang mga Muslim ay pinayapa sa pamamagitan ng salita ng Diyos at nakiisa sa relihiyong Kristiyano. At dito na nga nagtatapos ang aming sariling bersyon ng Moro-Moro. Sa bawat pagtatapos, may bagong simula na naghihintay. Ang Moro-Moro ay nagwakas, ngunit ang kwento ng pag-asa, pag-ibig at pagkakaisa ay patuloy na mabubuhay sa puso ng bawat isa.